Sa mga hindi makakabiyahe sa probinsya para sa Semana Santa, bakit hindi subukang magbisita iglesia sa mga makasaysayang simbahan sa Maynila? Sa pamamagitan nito, pwede na raw pagsabayin ang pagninilay-nilay at pag-aaral ng ating kultura. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Chino, sinubukan nating sumakay sa Calesa para ikutin yung mga matatandang simbahan sa Maynila na madalas pagdausan ng bisita iglesia tuwing Semana Santa. At kung para sa ilan negatibo ang kwentong kutsero, doon sa Intramuros ang kwentong kutsero may halong aral na kasaysayan. Narito ang ulat. Tuwing Semana Santa, naging tradisyon na ang bisita iglesia o ang pagbisita sa 7 simbahan para magdasal ng mataimtim. Para sa mga hindi uuwi sa probinsya, sa lungsod ng Maynila pa lang, solved na ang bisita iglesia dahil na rin sa makulay na kasaysayan ng mga simbahan dito. Sa katunayan, dito mismo sa Intramuros, posibleng pagsabayin ang pagninilay-nilay at pagpapahalaga sa kasaysayan. Sakay ng makalumang Calesa, 350 pesos lang kada kalahating oras. Ang Manila Cathedral ang kabisera ng Archdiocese of Manila. 7 beses na itong nasira ng lindol, sunog, bagyo at digmaan. Pero muling na itatayo mula sa guho. Sa ngayon, sarado itong muli dahil isinasaayos. Yan ang pinaka-souvenir sa atin ng mga Spanish. Lahat dito. Yung iba naro-renovate. Yung iba naman, original. Cardinal Sin, nakalibing dyan sa ilalim niyan. Ilang kanto lang ang pagitan ng Manila Cathedral sa San Agustin Church, ang pinakamatandang simbahang bato sa Pilipinas. Ayon sa National Commission on Culture and the Arts, isa itong UNESCO World Heritage Site. At para sa ilan, ito rin daw ang wedding capital of the Philippines sa dami ng mga pumipiling magpakasal dito. 1587 nang itinayo ang San Agustin Church. Alam niyo ba dati, 7 ang simbahan sa Intramuros pero 2 na lang ngayon dahil binomba noong World War II. Sa labas ng Intramuros, nararating din ng mga Calesa ang Santo Niño de Tondo Parish na unang itinayo noong 1625. Madalas din bisitahin ng mga parokyano ang tahanan ng Poong Itim na Nazareno, ang Quiapo Church. Ang mga sinaunang simbahan hindi lamang saksi sa paglago ng Katolisismo, kundi refleksyon din ng mayamang kasaysayan at kultura ng ating bansa. Gusto namin talagang pagka-Kristiyano natin sa simbahan na to. Saka yung mataas na pari natin, dito siya nagmimisa pag nandito siya. Chino, bukod sa mga nabanggit nating simbahan, maiging din daw bisita iglesia sa mga simbahan ng Malate, Binondo at sa San Sebastian ng katangi-tangi simbahan sa buong Asya na gawa sa bakal. Chino? Ba, medyo type ko yung Calesa ride mo kanina. Yung 350 pesos ba na yun ay ilang ikot o ilang taon na ang kasya doon at iikutan ba yun sa lahat ng mga simbahang nabanggit mo kanina? Chino, pwedeng customize yung biyahe mo, no? 30 minutes ito sa loob ng 30 minutes, 350 pesos. At makaikot ka na rin. Sa loob ng 30 minutes, maiikot mo na itong San Agustin Church at yung Manila Cathedral na magkatabi. Pero kung gusto mo pang lumayo-layo ng konti at bisitahin yung iba't ibang mga simbahan, katulad ng sa Quiapo, nandiyan mapapadagdag ng konti yung iyong oras sa pagsakay ng Calesa. 3 tao ang kasya dito sa Calesa. Chino? At may history lesson pa kung tama yung pagkakaintindi ko. So maraming salamat, Bam Alegre.